IFM. Ang pagtulong ay isa na siguro sa magandang katangian ng isang guro. Kapag nasa puso ang pagtuturo, gagawa at gagawa ka ng paraan para matulungan ang mga estudyante mo. Pero, naitanong mo na nga ba sa iyong sarili na kung nandyan din sila para sa'yo kung sakaling mangailangan ka rin ng tulong? Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marcus. 33 years old at nagtatrabaho bilang isang elementary teacher. Bata pa lang ako, pangarap ko na talaga ang makapagturo sa mga bata. Natutuwa ang puso ko kapag meron silang natututunan sa akin. Oo, nakakapagod, pero makita ko lang ang mga ngiti nila, mabilis na napapawi ang mga iyon. Okay class, for your assignment, please read the story on page 120 and answer the questions, ha? Write your answers in your notebook. Is that clear? Yes, Sir Marcus! Okay, very good class, ha? Dismiss na kayo. Bye, Sir! Ingat kayo, ha? Okay, see you tomorrow. Sige, thank you Sige, bye-bye. Sir Marcus! Ingat kayo pag-uwi, ha? Sige po! Sir Marcus, Oh, yes, Buknoy. What can I do for you? pwede pong hindi na lang sa notebook isusulat yung sagot sa assignment po namin para bukas? Ha? Bakit? Kasi po naubos na po yung papel sa notebook ko. Kahit po sa likod wala na akong mapagsusulatan Wala na po kami pambili ng notebook. Saan mo isusulat yung sagot mo? Sa isa pong maliit na piraso ng karton? Wala ka bang talagang kahit anong papel? Kahit manghingi ka na lang sa mga kaklase mo? Wala rin po sila Nangihina po ako kanina. Sabi nila paubos na rin daw po yung kanila. Kaya kung pwede sa isang maliit na piraso ng karton ko na lang po isusulat yung sagot ko. Nahihiya na rin po kasi ako kay Marisol humingi kasi hiramin ko lang naman po yung libro niya pagkatapos siyang gumawa ng assignment. Sige. Walang problema. Talaga po? Salamat po! Sir Marcos, mauna na po ako sa inyo. Bye-bye po! Sige, ingat ka, ha? Bukas yan. Buksan mo, Ate Jesslyn. May dala akong mabigat, Ang bigat. Grabe. Nangawit yung mga braso ko dun, Ano ba yung mga dala mo? Mga malilinis na papel. Tapos may mga gamit na notebook na meron pang mga hindi nasusulatan na page. At ano naman ang gagawin mo sa mga yan? Gugupitin ko tapos gagawin kong notebook. Notebook? Para kanino? Para sa mga estudyante ko. May lumapit kasi sa akin kanina si Boknoy. Alam mo ba, sobrang nakakaawa yung batang yun. Wala na raw siyang notebook kaya nagpaalam sa akin kung pwede sa isang maliit na piraso ng karton siya magsulat. Mantakin mo yun? Karton? Teka, bakit hindi siya magpabili sa mga magulang niya? Mahirap ang pamilya niya, walang pambili. Pati nga libro, nakikihiram siya. Ay, Marcos, hindi mo naman obligasyon ng mga ganyang bagay. Ano ka ba naman? Hayaan mo mga magulang nila maghanap ng paraan para mabigay ang pangangailangan ng anak nila. Ito naman, nakakontra agad. Para sabihin ko sa'yo, wala akong ginastos sa mga yan. Recycled notebook ang gagawin ko. Kesa naman itapon yung mga yan, sayang. Di, pakinabangan ko na lang. Nakatulong na ako sa kalikasan. Nakatulong pa ako sa mga batang nangangailangan ng notebook. Nag-aaral pa lang ako, mahilig na talaga akong mag-recycle ng mga notebook at papel. Hinihingi ko ang mga notebook ng mga pinsan ko at kinukuha ko yung mga walang sulat na pahina. Pagsasama-samahin ko iyon, saka ko gagawing notebook. Ganon din ang ginagawa ko sa mga papel. Kaya naman parating nakakatipid sa akin ang mga magulang ko sa pagbili ng school supplies para sa akin. At yun din sana ang gusto kong matutunan ng mga estudyante ko. Kaya nga lang, halos lahat sila nanggaling sa mga kapuspalad na pamilya na pilit tinataguyod ang pag-aaral nila at nagbabakasakali na makaahon sila sa hirap balang araw. Ikaw pala yan, Dodong. Anong dala mong pagkain? Meron po akong adobong manok, pritong galunggong,
itlog na pula na may kamatis. Tapos kanin po. Parang ang konti ng dala mo ngayon ah. Nagkulang daw po kasi ng pambili si nanay. Kaya yan lang po ang naluto niya ngayon. Ah, ayos lang. Sige, bigyan mo pa ako ng tig-isang mga ulam tsaka 2 kanin. Gutom na ako eh. Sige po. Ito po. Bale, 150. Tapos, ito na lang po yung sa inyo, sir. Ay, salamat. O ito, 200. Keep the change. Ay. Salamat po, sir. Mauna na po ako. Salamat po ulit, Sir Marcos. Sandali lang, Dodong. Bakit po, sir? Madalas ko palang napapansin na kapag maaga ka napapadaan dito sa school, nakita kitang nakadungaw dyan sa may bintana, nanonood sa klase namin. Ay, bawal po ba yun, sir? Pasensya na po, hindi na po mauulit. Hindi. Ayos nga yun eh. Kasi napapansin ko rin na sumasabay ka sa mga estudyante na basahin yung pinapabasa ko sa kanila. Kaya lang minsan, parang nahihirapan ka? Grade 5 tong mga tinuturuan ko. Ay, hindi pa naman po kasi ako ganun marunong magbasa. Bakit? Di ba 15 years old ka na? Opo, pero hanggang grade 2 lang po kasi yung tinapos ko. Hindi na po kasi kami kayang paaralin ng mga magulang namin. At bilang panganay ho, ako na yung naging katulong ni nanay sa paglalako ng mga ulam. Ilan ba kayo magkakapatid? Ito po kami magkakapatid. Hindi na rin po ako umaasa na makapag-aral kasi wala naman po kaming pera. Kaya kapag may pagkakataon na napapaaga po ako rito, nakikinood po ako sa mga leksyon niyo, sir. Sinusubukan kong makisabay sa pagbabasa. Medyo nahihirapan lang po talaga ako kasi saglit lang po ako rito parati. Alam mo, kung wala kang ginagawa tapos may klase ako, pwede kang maupo sa mga bakanteng upuan sa likod. Ay, wag na po, sir. Baka singilin pa kami ng eskwelahan ninyo eh. Malalagot po ako kay nanay. Oo nga no. Sige, pag-iisipan ko ng mabuti kung paano kita matutulungan matuto, ha? Po? Tutulungan ninyo po ako? Oo, mas masarap turuan ng mga batang porsigidong matuto. Mas mabilis at mas nakakatuwa, tulad mo. Kaya huwag kang mag-alala, Dodong. Akong bahala sa'yo. Matagal ko nang nakikita si Dodong na paminsan-minsan sumisilip sa klase ko. Nakikita ko siya na nakikisabay sa mga bata pero halata sa mukha niya na nahihirapan siyang intindihin ang mga tinuturo ko. Kaya naman, nagdesisyon ako na turuan siya ng libre. Pagkatapos niyang maglako ng mga ulam, pupunta siya sa bahay ng alas 6 ng gabi at tuturuan ko siya hanggang alas 7 ng gabi. Mahirap nung una, pero nakita ko kay Dodong na porsigido siyang matuto kaya mas lalo akong ginanahan na turuan siya. May natututunan ka naman ba ngayong araw? Opo, Sir Marcos. Mas mapapabilis tayo kung mag-aaral ka rin sa bahay niyo. Wala pong libro sa bahay. Yung ginagamit ng mga kapatid ko, hinihiram ko lang po sa kanila. Edi sige. Papahiram ko sa iyo tong libro ko. Talaga po? Oo naman. Basta ingatan mo lang ha. Tapos ganito ang gawin natin ha. Kapag may word ka na hindi alam basahin, bilugan mo. Tapos saka natin pag-aralan kung paano. Ano, naintindihan mo? Opo, sir. Tapos ito naman, sa'yo na rin to. Ang tawag dito, Alphabet Tracing Worksheet. Dito ka matututo na magsulat. Siguro, tapusin mo hanggang page 2 muna, ha? Pero wala po akong lapis, sir eh. Wala ba? Di sige, bibigyan na rin kita. Marami naman akong lapis eh. Oh, yan. Kumpleto ka na ha. Pag-aralan mong mabuti ang mga yan. Salamat po talaga, sir. Maraming salamat po. May kumakatok. Sandali, bubuksan ko lang. Sino po sila? Ako si Merlin, nanay ni Dodong. Ikaw po ba si Sir Marcos? Tama? Ako nga po. Magandang araw po. Magandang araw din po. Sinusundo niyo na po ba si Dodong? Nay, pasensya na po natagalan kami. Pero pauwi na rin naman po ako. Ayos lang anak. O, sige na, doon ka na muna kina Joy. Nasa labas sila. Sige po. Sir, mauna na po ako Salamat po. Sige. Mag-iingat ka. Sir Marcos, taus-puso po ako nagpapasalamat sa ginagawa po ninyo sa anak ko. Wala po yun, Aling Merlin. Pero, wala po kasi akong pambayad sa inyo eh. Bayad? Opo. Hindi naman po ako nagpapabayad eh.
Kusang loob ko po itong ginagawa para kay Dodong dahil sayang po yung potensyal ng bata. Mabilis siyang matututo at nakikita kong porsigido talaga siya. Naiintindihan ko po at maraming salamat ulit. Kaya lang sir, naaagaw ng pagpunta sa inyo ang oras ng pagtatrabaho niya. Alam kong alam na ninyo na mahirap lang kami at kailangan namin kumayod ng mabuti para may makain lang kami. Ah, ganun po ba? Pasensya na rin po sa sasabihin ko, Aling Merlin ha. Hindi naman sa pinapangunahan o pinapangaralan kita pero tulad ng nasabi ko kanina, malaking potensyal ni Dodong. Alam niyo kung tututukan lang siya ng mabuti, matalino siyang bata eh. Nanghihinayang lang ako sa mga magagandang pwedeng mangyari sa kanya. Alam ko naman po yun, kaya lang. Ah sige, ganito na lang ha. Kahit 2 oras ang ilaan ni Dodong sa pag-aaral araw-araw, matuto lang siya magbasa at magsulat. Mataas ang pangarap ng anak niyo. Kaya sana, huwag natin hadlangan ang pagkakataon na binibigay sa kanya ng mundo. Sabi ko pa nga noon na kung magiging presidente ako ng bansa natin, gagawin kong libre ang pag-aaral ng mga bata. Para lahat ay nabibigyan ng pagkakataong matuto, mahirap man o mayaman. Para na rin, nagkakaroon sila ng sandata laban sa hirap ng buhay. Minsan, nalulungkot ako dahil kung sino pa ang mga batang gustong matuto at maging matagumpay balang araw, sila pa ang may walang kakayahang makapag-aral. Sila pa ang may kailangang magbalat ng buto o magbanat ng buto sa murang edad. Mga idol, sabi ko pa nga noon, naggagawin ko ang lahat para maging isang mabuting guro. Kaya naman nagpatuloy ang pagtuturo ko kay Dodong at habang tumatagal, proud akong sabihin na malaki-laki na rin ang naging improvement niya. Hindi na siya ganoon kahirap magbasa at magsulat, kaya naman mas lalo akong ginaganahan na turuan siya. Ganon din ang mga estudyante ko sa eskwelahan. Lahat sila masayang gustong matuto sa klase ko. At bilang regalo, meron naman akong naisip na alam kong makakapagpasaya sa kanilang lahat. Oh, Ate Jesslyn, ang aga mo naman yatang umuwi ngayon. Pinauwi kami na maaga sa laundry shop dahil may pupuntahan daw na importante yung boss namin. Ay, ganon? Eh kapag wala siya, sarado rin yung shop? Eh wala naman yung pinagkakatiwalaan sa amin eh. Tapos minalas pa ako dahil natalsikan ako ng putik sa damit. Ay naku, pambihira, puti pa naman to. Ayos lang yan. Gamitan mo na lang yan ng Pride detergent. Di lang puti, kislap puti. Oh, ano yung ginagawa mo? Bakit may mga notebook, papel at lapis na nandito sa mesa? Ang dami pang paper bag. Ipamimigay ko yan sa mga estudyante ko. Tapos itong malaking paper bag para kay Dodong. Yung libre mong tinuturuan. Oo. Ayos ah. Libre na nga siya nakakapag-aral, may libre pang gamit. Aba, baka sa susunod dito mo napatarihin yung batang yun ha? Ano namang problema mo sa ginagawa ko? Eh masyado kang mabait sa ibang tao eh. Hinahayaan mong maging tamad ang mga magulang nila. Eh yung mga ginagawa mo, pagbibigay ng school supply sa mga estudyante mo, hindi mo naman yan obligasyon. Ang obligasyon mo, turuan ng mga bata na matuto. Hindi buhayin sila o ibigay ang mga pangangailangan nila. Ano ka ba? Pagtulong sa mga nangangailangan yung ginagawa ko, ate. Pagtulong? Aba bakit? Kapag ba ikaw ang nagkaroon ng problema, sa tingin mo ba matutulungan ka rin nila, ha? Bakit ba kailangan may kapalit yung pagtulong sa iba? Dahil ganun na yung mundo. Walang libre sa panahon ngayon. Kaya yung ginagawa mo, pag-aaksaya lang ng panahon yan. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Bago ka pa abusuhin ng mga taong tinutulungan mo. Mga idol, noon pa lang, parati nang bukal sa puso ko ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataan. Masarap kasing tumulong sa iba tapos makikita mo sa mga mata nila ang labis na kasiyahan. Kapag nakikita ko yon, pakiramdam ko, nakukumpleto na rin ang pagiging guro ko. Kaya lang, maski ang pinakamalakas na tao sa buong mundo ay nanghihina rin. Sa kasamaang palad, tinamaan ako ng stroke nung mga panahon na yon. Mabuti na lang at naagapan agad kaya hindi ganon kalala ang nangyari sa akin. Sa tulong ng therapy at pabalik-balik sa ospital, unti-unti kong nabawi ang lakas ko. Pero dahil hindi pa naman ako fully recovered noon, wala akong magawa kundi ang huminto muna sa pagtuturo. Oh,
Okay ka na ba? Busog ka na? Oo. Salamat. O sige, ayan ha. Napunasan at napakain na kita. Pwede na akong pumasok sa trabaho ha. Pero hintayin ko na lang muna si Jomar para may kasama ka rito sa bahay. Wag na. Kaya ko na mag-isa. Ay nako, alam kong kaya mo pero hindi pwede. Paano kung may kailangan ka? Tapos wala kang kasama rito. Oh, baka mapano ka pa eh. Sige. Ikaw yung bahala. O nga pala, tumatawag na ulit sina Chang Josel. Nanghihingi na ba ng unang bayad sa utang natin sa kanya? Oo, nanghingi ng paunang bayad. Pero pinakiusapan ko na baka pwedeng sa susunod na buwan na lang. Eh marami pa tayong gagastusin sa mga gamot mo eh. Tapos nagpapatherapy ka pa. Ano naman ang sabi niya? Eh ayun, ayos lang daw. Naiintindihan naman daw niya. Basta ang importante, makabayad daw tayo ng paunti-unti. Pasensya ka na ate ha. Imbis na makatulong ako sa'yo, naging alagain pa ako. Nakakahiya sa'yo. May pamilya ka pero nakakadagdag pa ako sa mga asikasuhin mo. Ay, Marcos, tigilan mo nga ako sa mga ganyan mo. Sabi ano pa't naging magkapatid tayo? At ate mo ko, di ba? Ang pamilya nagtutulungan, kahit ano pang mangyari. Salamat ate. Wala yun. Alam ko na kapag nasa ganyang sitwasyon ako, ganito rin ang gagawin mo. Ay, oo nga pala. Nung tulog ka kanina, pumunta dito yung principal ninyo, si Mama Olivia. Talaga? Bakit daw? Eh, para dumalaw. Kaso, hindi ka na pinagising dahil nga nagpapahinga ka. Ayan, siya nagdala ng mga putas na yan. Kaya magpagaling ka raw dahil namimiss ka na ng mga estudyante mo. Kapag dumalo ulit, gisingin mo ako ha, para makapagpasalamat ako ng personal. Sige. At siya nga pala, may inabot siyang sobre. Oh, eto. Anong laman dyan? Nagsulisit daw siya sa lahat ng teachers sa school ninyo. At yan daw ang naipon niya. Pandagdag daw sa mga gastusin mo sa gamot. Eh, hindi ko pa nga binibilang para makita mo muna. si Ma'am Olivia talaga. Tapos, tutulungan niya raw ako makalapit sa munisipyo para makahingi ng pinansyal na tulong. Malaki naman daw ang tsansa na mabibigyan tayo Basta makumpleto lang natin yung mga requirements. Eh, may kakilala raw siya sa munisipyo kaya mas mapapadali para sa atin. Malaki na ang utang na loob ko kay Ma'am Olivia at pati na rin sa eskwelahan. Ay, teka may kumakatok. Baka si Jomar na yan. Pagbubuksan ko lang ng pinto, ha? Ako si Merlin. Nandyan po ba si Sir Marcus? Sandali. Marcos, may mga bisita ka. Ay, pasok ko kayo. Salamat. Sir Marcus! Sir Marcos! Hello po, sir. Dodong, Paknoy, Aling Merlin, Kumusta na po kayo, sir? ito, sa awa ng Diyos, buhay pa. Anong meron at napadaw kayo? Sir, gusto po namin kayong kamustahin at tignan ng personal ang kalagayan ninyo. Kayo talaga. Nag-aabala pa kayo. Sir, may dala rin po pala kami sa'yo. Ito po. Anong laman ng sobra na yan? Nanghingi po ng tulong ng nanay ko sa ibang mga magulang para makatulong po sa inyo. Tapos ito po yung naipon ni nanay. Nagsulisit din kayo? Opo. Halos lahat po ng magulang ng mga estudyante sa school namin nagbigay po. Kahit po maliit na halaga lang. Nagbigay pa rin po sila para kay Sir Marcus. Nako, maraming salamat. Nakakahiya naman. Tapos, ito naman po yung sa amin ni Dodong, Sir Marcus. Naglaan kami ng isang araw ng pagtitinda ng mga ulam para kumita ng pera at mabigay sa'yo. Tulong po namin yan sa inyo, sir. Hindi naman kailangan Sir, kung dati,
kayo po ang tumutulong sa amin. Ngayon, kami naman po ang tutulong sa inyo. Opo, Sir Marcus. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Mga idol, napuno ng saya ang puso ko ng mga oras na yon. Marami ang tumulong sa akin sa pinansyal para mas mapabilis daw ang paggaling ko. At bilang ganito, sinunod ko ang lahat ng payo ng doktor ko para gumaling agad ako. Pagkalipas ng halos mahigit 1 taon, nakarecover na ako sa sakit at tuluyan nang nakabalik muli sa pagtuturo. That's all for today. Please don't forget your assignment for tomorrow, ha? Ang walang assignment, buong klase nakatayo. Are we clear, class? Yes, Sir Marcus! Okay, class dismissed. Ay wow, tignan mo to! Ang cute nito, meron ako mauwi. Oo nga, no? Tignan mo, may bago akong larong binili. Ay, ayoko niyan! Sige lang. Ano naman eh? Bala ka dyan! Gusto ko yun, ito. Hindi mo Gusto ganda ko yan. laruan nun, no? Binggit ka naman. Sir! Oh, Boknoy. Aba, ang galing mo kanina. Active na active ka sa klase natin. Eh syempre ganyan po, ang unang araw ng pagbabalik po ninyo bilang teacher namin eh. Todong, buti naman nakasali ka na sa amin sa mismong klase at hindi ka na parating nakadungaw na lang sa bintana. Naisip po kasi ni nanay na tama po kayo. Kahit gaano kahirap ang buhay, mas importante pa rin po kahit papano na may alam po ako. Mabuti naman kung ganun. E di ibig sabihin yan, ito na yung simula ng pagbabalik mo sa pag-aaral? Opo, pareho po akong sinusuportahan ni nanay at tatay. Sa pambayad naman po, humihingi po kami ng tulong sa munisipyo. Nako, salamat naman sa Diyos. Matadagdagan pa naman ako ng magaling na estudyante. Syempre, kasama ako sa mga magagaling na estudyante, di ba po sir? Oo naman. Sir, buti na lang po nakabalik na kayo sa pagtuturo. Halos 1 taon din po kayong tumigil eh. Kaya nga eh. Pero buti na lang din, gumaling na ako ng tuluyan. Ang ibig sabihin lang nito, nasa pagtuturo ang purpose ko sa buhay. At yun ay yung tulungan ko yung mga bata na madagdagan ng mga kaalaman nyo. Huwag po kayong mag-alala sir. Mag-aaral po kami na mabuti para hindi po kami maging sakit ng ulo ninyo. Aasahan ko yan ha. Sir, may ibibigay po pala kami ni Buknoy. Oh, ano yun? Ikaw na magbigay, Buknoy. Nasa Ayaw. bag mo eh. Oo nga pala. Ito po sir oh. Lagayan pa ng ballpen at lapis ninyo sa office. Wow, ang ganda naman ito ha. Opo, gawa po yan sa lagayan ng soft drinks. Tapos kami na lang naglagay ng mga kung ano-ano para magandang tignan. Ba, ang galing nyo mag-recycle ha. Kayo po nagturo sa amin eh. Na kung kaya pang i-recycle na lang para tipid. Tapos makakatulong pa sa kalikasan natin. Tulad po nung ginawa ninyo sa mga notebook namin. Pinagsama-sama papel na pwede pang sulatan. Kaya yun, nagamit pa. Alam mo, magandang activity yun. Isasuggest ko sa faculty na magkaroon tayo ng competition gamit ang mga bagay na pwede pang i-recycle. Nako, binigyan niyo ako tuloy ng ideya. Sige, pero Boknoy, Dodong, maraming salamat dito ha. Sir, kami po nga dapat ang magpasalamat sa inyo. Mas marami po kayong nagawang maganda kaysa sa amin. Salamat po Sir Marcus. Idol, hindi ko inakala na ganun ako kahalaga sa mga estudyante ko. Kaya naman magmula noon, mas lalo akong nangako na pagbubutihan ko pa ang pagtuturo. Mas mamahalin ko ang pagiging guro para mas marami pa akong batang matulungan. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga idol. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nagpapasalamat, Marcus.